Noong mga nakaraang taon, paulit-ulit nating naririnig ang tungkol sa Taiwan. Kung tutuusin, maliit lamang itong isla sa mapa, pero isa ito ngayon sa pinakamahalagang lugar sa buong mundo. Kapag may balitang tungkol sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, agad itong sinusubaybayan ng mga gobyerno, militar at malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa. Pero bakit? Bakit isang maliit na isla lang ang kayang magdulot ng matinding pag-aalala sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo? Para maintindihan natin yon, kailangan nating balikan ang isang digmaang nagsimula mahigit 80 taon na ang nakalipas. Isang digmaang hindi kailanman tuluyang natapos, at iyon ang Chinese Civil War. Pero bago natin simulan ng talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, nawasak ang malaking bahagi ng China. Mahigit 8 taon kasi nilang nilabanan ng pananakop ng Japan. Milyon-milyong sundalo rin at sibilyan ang namatay. Maraming lungsod ang nawasak at bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Ngunit nang sumuko ang Japan sa Amerika noong August 1945, hindi kapayapaan ang sumunod. Sa halip muling sumiklab ang matagal ng alitan sa loob mismo ng China. Dalawang grupo ang parehong gustong mamuno sa bansa. Ang una ay ang Kuomintang o KMT na pinamumunuan ni Chiang Kai-shek. Sila ang opisyal na gobyerno ng China noong panahong iyon at kinikilala sila ng maraming bansa kabilang ang Estados Unidos. Ang ikalawa naman ay ang Chinese Communist Party or CCP na pinamumunuan ni Mao Zedong. Matagal nang magkaaway ang dalawang grupong ito. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga Japanese, naglalabanan na sila para sa kontrol ng China. Pansamantala lamang silang nagsanib-puwersa ng sakupin ng Japan ng bansa. May iisang kalaban sila noon kaya napilitan silang magtulungan. Pero kahit nasa parehong panig sila laban sa Japan, hindi kailanman nawala ang kanilang hidwaan. Habang abala ang buong mundo sa digmaan, patuloy na lumalaki ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Pagkatapos ng pagsuko ng Japan, bumalik agad ang tanong na matagal nang walang sagot. Sino ang tunay na mamumuno sa China? Ang mga nationalist ba ni Chiang Kai-shek o ang mga communist ni Mao Zedong? Sa papel, mukhang lamang na lamang ang kampo ni Chiang. Mayroon silang milyon-milyong sundalo. May suporta sila mula sa Estados Unidos. May access sila sa mas maraming armas, sasakyan, eroplano at kagamitan militar. Sa unang tingin, parang imposibleng matalo sila. Ngunit iba ang nakikita ng mga communist. Habang kontrolado ng KMT ang maraming malalaking lungsod, tahimik namang nagpapalakas ng impluwensya ang CCP sa mga probinsya at sa mga nayon. Maraming magsasaka ang sumusuporta sa kanila dahil sa mga pangakong reforma sa lupa at pagbabago sa lipunan. Unti-unti lumalawak ang kanilang impluwensya sa mga lugar na hindi gaanong naaabot ng sentral na gobyerno. Samantala, may isa pang napakahalagang rehiyon na parehong gustong makuha ng dalawang panig. Ito ang Manchuria sa hilagang bahagi ng China. Noong panahon ng digmaan, ginawa itong sentro ng industriya ng Japan sa Asia. Maraming pabrika, daanan ng tren, armas at infrastruktura ang matatagpuan doon. Sa madaling salita, kung sino ang makakakontrol sa Manchuria, magkakaroon siya ng malaking kalamangan sa darating na digmaan. Ngunit may problema. Bago pa makarating doon ang mga puwersa ni Chiang, nauna nang pumasok ang Soviet Union. Sa mga huling araw kasi ng ikalawang digmaang pandaigdig, sinalakay ng mga Soviet ang mga puwersang Japanese sa rehiyong ito at sila ang unang nakapagkontrol sa lugar. Dahil dito, naging mas komplikado ang sitwasyon. Dahil biglang nasangkot hindi lamang ang mga Chinese, kundi pati ang dalawang pinakamalalaking kapangyarihan na unti-unti na ding maglalaban sa Cold War. At sila ang Estados Unidos at ang Soviet Union. Habang lumalala ang tensyon, may isang tanong na nagsisimulang mabuo. Kung parehong ayaw sumuko ng dalawang panig at pareho nilang gustong kontrolin ng buong China, may iwasan pa kaya ang panibagong digmaan? Mas talakayin pa natin ito ng husto. Maraming opisyal sa kampo ni Chiang Kai-shek ang abala sa paghawak ng malalaking lungsod at sa kabila naman tahimik namang lumalawak ang impluwensya ng mga komunist sa mga probinsya. Unti-unti na nilang nadaragdagan ang mga lugar na kanilang kontrolado. Mas maraming magsasaka na rin ang sumusuporta sa kanila. Mas marami rin silang bagong mandirigma na sumasali sa kanilang hanay. Sa madaling salita, habang tila kontrolado ng KMT ang mga pangunahing syudad, lumalakas naman ng CCP sa mga lugar na nasa pagitan ng mga ito. At habang lumalawak ang magkabilang panig, mas madalas na rin ang mga labanan. Noong 1946, naging sentro ng matinding bakbakan ng Manchuria. Parehong alam ng KMT at CCP na napakahalaga ng rehiyong ito. Kung sino ang makakakontrol dito, magkakaroon ng malaking bentahe sa buong digmaan.
Muling sinubukan ng Estados Unidos na pigilan ng lumalalang sitwasyon. Nagkaroon ng panibagong tigil putukan sa pamamagitan ng negosasyong pinangunahan ni General George Marshall. Ngunit gaya ng mga naunang kasunduan, walang tunay na nagtitiwala sa isa't isa. Parehong ginagamit ng magkabilang panig ang bawat pahinga upang maghanda para sa susunod na labanan. Sa panig ni Chiang Kai-shek, naniniwala siyang kailangan niyang durugin agad ang CCP bago pa ito tuluyang lumakas. Para sa kanya, hindi maaring magkaroon ng matatag na China hanggat may hiwalay na hukbong komunist na patuloy na lumalawak. Sinamantala naman ng CCP ang bawat tigil putukan upang palakasin ang kanilang posisyon sa hilagang silangang bahagi ng China. Nang umalis ang mga puwersang Soviet sa ilang lugar ng Manchuria, mabilis na pumasok ang mga komunist at inagawang kontrol sa mga mahahalagang lungsod. Isa na rito ang Harbin, isa sa pinakamalaking syudad sa rehiyon. Dahil dito, lalo pang tumibay ang kanilang presensya sa hilagang China. Ngunit noong Hunyo 1946, nagpasya na si Chiang na tapusin na ang usapan. Inilunsad niya ang isang malawakang opensiba laban sa CCP. Ito ang isa sa pinakamalalaking operasyong militar sa buong Civil War. Mula sa iba't ibang direksyon, sabay-sabay na umatake ang mga puwersa ng KMT. Target nilang palibutan at wasakin ang pangunahing hukbo ng mga komunist. Sa unang tingin, mukhang matagumpay ang plano. Napilitan ang maraming unit ng CCP na umatras. May ilang grupo na nakaranas ng mabibigat na pagkalugi. Maraming bayan at lungsod ang muling napunta sa kontrol ng nationalist government. Ngunit may isang malaking problema. Hindi nila mahuli ang pangunahing puwersa ng CCP. Sa halip na makipaglaban ng direkta, madalas na umurong ang mga komunist kapag dehado sila. Kapag nakakita naman sila ng pagkakataon, bigla silang sumusugod sa mga hiwa-hiwalay na unit ng KMT. Ito ang estratehiyang matagal nang ginagamit ni Mao. Iwasan ng malalakas na kalaban at akihin ng mahihinang bahagi ng hukbo. Unti-unting pahinain ng kalaban hanggang sa mawalan ito ng lakas. Dahil dito, kahit maraming teritoryo ang nakuha ng KMT noong huling bahagi ng 1946, hindi pa rin nila nakakamit ang pinakamahalagang layunin. Buhay pa rin ang pangunahing hukbo ng CCP. Patuloy pa rin itong lumalaban at patuloy pa rin itong lumalaki. Habang lumalala ang digmaan, nagsimulang mawalan na ng pasensya ang Estados Unidos. Hindi na rin nagtagumpay ang mga pagtatangka nilang pag-isahin ng magkabilang panig. Noong early 1947, tuluyang umalis si General Marshall sa China. Para sa Washington, malinaw nang hindi na maaayos sa negosasyon ng sigalot. Pagkatapos nito, mas lalo pang naging agresibo ang kampo ni Chiang. Naglunsad sila ng panibagong serye ng mga opensiba. Isa sa kanilang pangunahing target ay ang Shaanxi Province at ang mga lugar na nagsisilbing sentro ng operasyon ng CCP. Dito matatagpuan ang Yan'an, ang lungsod na naging simbolo ng communist movement sa loob ng maraming taon. Para sa maraming opisyal ng KMT, kapag bumagsak ang Yan'an, babagsak din ang buong kilusan ni Mao. Ngunit iba ang pananaw ng communist leadership. Habang papalapit ang hukbo ng nationalist, gumawa si Mao ng isang desisyong ikinagulat ng marami. Hindi niya ipinagtanggol ang lungsod hanggang kamatayan. Sa halip, iniwan niya ito. Para sa kanya, mas mahalaga ang hukbo kaysa sa isang lungsod. Mas mahalaga ang kakayahang lumaban kaysa sa paghawak sa isang partikular na lugar. Kaya nang tuluyang mapasakamay ng KMT ang Yan'an, nagdiwang ang maraming opisyal sa Nanjing. Pakiramdam nila ay malapit na silang manalo. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon, may mas malaking problemang hindi nila napapansin. Nakuha nila ang lungsod. Pero hindi nila nawasak ang hukbo ni Mao. Hindi nila naputol ang organisasyon ng CCP at hindi nila napigilan ang patuloy na paglawak ng kanilang impluwensya sa mga probinsya. Habang abala ang KMT sa paghawak ng mas maraming teritoryo, mas lalong humahaba ang kanilang mga supply line. Mas maraming sundalo ang kailangang ikalat sa iba't ibang lugar. Mas maraming gastusin ang kailangan. Mas maraming problema ang kailangang solusyonan. Samantala, ang CCP ay patuloy na nagre-recruit, nagsasanay at nagpapalakas ng kanilang hukbo. Unti-unting nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi matatapos ang digmaan sa loob lamang ng ilang buwan. Ang labanang inaasahan ni Chiang na mabilis na matatapos ay nagsisimula ng maging isang mahabang digmaan ng pagod, supplies, ekonomiya at pagtitiis. At sa ganitong uri ng digmaan, hindi palaging nananalo ang hukbong may pinakamaraming armas. Minsan, nananalo ang panig na mas kayang maghintay. Ganun pa man. Sa puntong ito ng digmaan, nagsimulang lumabas ang pinakamalaking pagkakaiba ng dalawang kampo. Pareho silang gustong kontrolin ng buong China. Pareho silang may milyon-milyong taga-suporta. Pareho silang may malalaking hukbo. Pero magkaiba ang paraan ng kanilang pag-iisip. Para kay Chiang Kai-shek at sa Kuomintang, ang digmaan ay isang operasyon para tuluyang lipulin ang kanilang kalaban. Naniniwala silang
Kapag nakuha nila ang mga pangunahing lungsod at sentro ng gobyerno, matatapos ang laban. Ito ang karaniwang pananaw ng maraming militar noong panahong iyon. Kapag hawak mo ang mga syudad, hawak mo ang bansa. Ngunit iba ang pananaw ni Mao Zedong. Para sa kanya, hindi lungsod ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang hukbo, ang mga taga-suporta at ang kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Kaya kapag dehado ang CCP sa isang lugar, hindi sila nag-aatubiling umatras. Hindi nila tinitingnan ang pag-atras bilang pagkatalo. Para sa kanila, bahagi lamang iyon ng mas malaking plano. Kung kinakailangan nilang iwan ang isang lungsod para mailigtas ang kanilang hukbo, gagawin nila iyon. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit paulit-ulit na nabibigo ang KMT na durugin ang mga komunist. Sa bawat opensibang inilulunsad ng nationalist government, mas lumalayo sila sa kanilang mga pangunahing base. Mas humahaba ang kanilang supply lines. Mas dumarami ang lungsod na kailangan nilang bantayan. Mas dumarami rin ang sundalong nakatali sa mga garrison at checkpoint. Sa mapa parang lumalaki ang kanilang kontrol. Pero sa totoong buhay, pabigat ng pabigat ang bawat bagong teritoryong kanilang nasasakop. Para itong isang tao na patuloy na bumibili ng lupa pero wala namang sapat na tao para bantayan ang lahat. Habang nangyayari ito, kabaligtaran naman ang sitwasyon sa CCP. Patuloy silang nagre-recruit ng mga bagong sundalo. Patuloy silang nagpapalakas ng kanilang organisasyon. Mas gumaganda rin ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang rehiyon. Pagsapit ng late 1947, lumaki na ng husto ang kanilang hukbo. Mas marami na silang artillery, mas marami na rin silang machine guns kaysa noong mga nakaraang taon. At higit sa lahat, mas may kumpiyansa na silang lumipat mula sa depensa patungo sa opensiba. Unti-unti nang nagbabago ang takbo ng digmaan. Ang kampong dating puro pag-atras ay nagsisimula ng umatake. Samantala, ang kampong dating dominante ay napipilitang magdepensa sa napakaraming lugar ng sabay-sabay. Noong 1947, naglunsad ang CCP ng serye ng malalaking counter-offensive. Sa halip na harapin ang buong hukbo ng KMT, nang sabay-sabay pinipili nila ang mga lungsod at unit na hiwalay sa pangunahing puwersa. Kapag may dumating na tulong mula sa kalapit na lugar, inaabangan nila ito sa daan. Pagkatapos ay sinasalakay. Paulit-ulit itong nangyari sa iba't ibang bahagi ng Hilagang China. Dahil dito, maraming commander ng KMT ang nagsimulang matakot magpadala ng reinforcement. Bawat convoy na umaalis ay maaring hindi na makabalik. Habang tumatagal, nagsimulang bumagsak ang morale ng maraming nationalist troops. May ilan na sumusuko, may ilan na tumatakas, at mayroon ding buong unit na lumilipat sa panig ng CCP. Para sa mga communist, napakahalaga nito. Hindi lamang nila nababawasan ng kalaban, nadadagdagan pa ang sarili nilang hukbo. Ang dating sundalong kalaban ay nagiging bagong sundalo ng CCP. Ang dating armas ng KMT ay ginagamit laban sa kanilang dating amo. Unti-unting lumalakas ang momentum ng communist forces. Pinakamalinaw itong nakita sa Manchuria. Ito ang rehiyong matagal nang pinag-aagawan ng magkabilang panig. Noong una, hawak pa ng KMT ang karamihan sa mahahalagang lungsod doon. Mayroon silang daan-daang libong sundalo at maraming kagamitan mula sa Estados Unidos. Sa papel, sila pa rin ang mas malakas. Ngunit sa aktual na labanan, unti-unti silang napapalibutan. Habang lumalawak ang kontrol ng CCP sa mga kanayunan at rutang pang-supply, nagsimulang mahiwalay ang mga garison ng KMT sa isa't isa. Isa-isang naputol ang kanilang koneksyon. Isa-isang lumiit ang kanilang kontrol. Pagsapit ng 1948, naging malinaw na ang malaking laban para sa Manchuria ay malapit nang magsimula. At ang magiging resulta nito ay hindi lamang magpapasya sa kapalaran ng rehiyong iyon. Posibleng ito rin ang magpasya kung sino ang magiging susunod na tunay na pinuno ng buong China. Sa mga susunod na buwan, magaganap ang isa sa pinakamahalagang kampanya sa buong Chinese Civil War. Isang serye ng labanan na magpapabago sa balanse ng kapangyarihan sa Asya at maglalapit sa Communist Party sa kanilang pinakamalaking tagumpay. Habang lumalakas ang digmaan, hindi lang sundalo ang naghihirap. Mas matindi ang tama nito sa ordinaryong tao. Sa bawat baryo na napapasakamay ng bagong hukbo, nagbabago ang batas, nagbabago ang leader, at minsan, nagbabago rin kung sino ang ligtas at sino ang nasa panganib. Sa mga lugar na kontrolado ng CCP, isa sa pinakamalaking pangako nila ay lupa para sa mga mahihirap na magsasaka. Para sa maraming magsasaka noon, malaking bagay ito. Dahil sa lumang sistema, maraming pamilya ang nagtatrabaho sa lupa na hindi naman sa kanila. Kaya nang sabihin ng mga communist na babawasan ng upa sa lupa at ipapamahagi ang lupa ng mayayamang landlord, marami ang nakinig. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng magsasaka ay tunay na naniniwala agad sa communism. Mas simple ang dahilan ng marami. Gusto nilang mabuhay. Gusto nilang magkaroon ng sariling lupa.
At kapag natanggap na nila ang lupa, natatakot silang bumalik ang dating landlord at bawiin iyon. Kaya marami sa kanila ang napilitang kumapit sa CCP dahil iyon ang tingin nilang paraan para maprotektahan ang bagong buhay nila. Pero hindi malinis ang prosesong ito. Sa ilang lugar naging marahas ang land reform. May mga landlord at mas mayamang magsasaka na pinahiya sa harap ng publiko. May mga pinagbintangang mapagsamantala. May mga pinarusahan at sa ilang kaso may mga pinatay. Ayon sa ilang historians, mahirap tukuyin ng eksaktong bilang. Pero malinaw na maraming sibilyan ang naging biktima ng political violence sa panahon ng Civil War. Sa panig naman ng KMT, iba ang anyo ng paghihirap. Sa mga lugar na hawak ng nationalist government, bumagsak ang ekonomiya. Lumubo ang presyo ng pagkain at pangunahing bilihin. Ang perang ipon ng maraming pamilya ay biglang halos wala ng halaga. Para itong may hawak kang pera ngayon, pero kinabukasan, mas kaunti na ang mabibili nito. At sa loob ng ilang taon, lalo pang lumala ang hyperinflation. Habang lumalala ang presyo, mas nagugutom ang mga tao. Habang nagugutom ang mga tao, mas bumababa ang tiwala nila sa gobyerno. Sa mga dating lugar na sinakop ng Japan, may dagdag pang problema. May mga sibilyan na pinaghinalaang nakipagtulungan sa mga Hapon. May mga dating landlord na bumalik at naningil ng utang o renta. May mga sundalo ring nangunguha ng pagkain, damit at supply dahil kulang na rin ang kanilang sariling hukbo. Kaya para sa maraming ordinaryong Chinese parang wala nang ligtas na panig. Kapag dumating ang CCP, may takot sa political campaign at parusa. Kapag dumating ang KMT, may takot sa korupsyon, gutom, sa pilitang pagkuha ng supply at pagbagsak ng pera. Ito ang mahalagang punto. Hindi lang baril at tangke ang nagpanalo sa digmaan. Malaking bahagi nito ay kung sino ang mas pinaniwalaan ng tao. At habang lumalala ang krisis sa mga lugar ng KMT, mas madaling pumasok ang propaganda ng CCP. Maraming sundalo ng Nationalist Army ang pagod na. Marami sa kanila ay sa pilitang kinuha para lumaban. Hindi lahat ay gustong mamatay para sa gobyernong hindi na nila pinagkakatiwalaan. Kaya nang sabihin ng CCP na pwede silang sumuko, umuwi o sumali sa bagong hukbo, maraming nakinig. Dito lalong lumakas ang momentum ng Communist Forces. Hindi lang sila nananalo sa labanan, kinukuha rin nila ang sundalo, armas, pagkain at supply ng kalaban. Pagsapit ng 1948, hindi na lang guerrilla force ang hukbo ni Mao. Mas organisado na sila. Mas malaki na ang kanilang artillery. Mas kaya na nilang lumaban sa malalaking operasyon. At ang pinakamalinaw na patunay nito ay ang Huayhai Campaign. Ang target ng kampanyang ito ay ang Suzhou, isang napakahalagang railway hub. Kapag hawak mo ang Suzhou, kontrolado mo ang malaking bahagi ng galaw ng tropa at supply sa gitnang China. Kaya para sa KMT, kailangang ipagtanggol ito. Para sa CCP, kailangang makuha ito. Dito nagtipon ng napakalaking bilang ng sundalo mula sa magkabilang panig. Isa ito sa pinakamalaking labanan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa simula, may bentahe pa rin ng KMT. Mayroon silang armor, artillery at air support. Pero may problema sila na paulit-ulit nang lumalabas sa buong digmaan. Mahina ang koordinasyon, mabagal ang desisyon, at takot ang ilang commander na gumalaw dahil baka maambush sila. Samantala, ginagamit ng CCP ang parehong diskarte na matagal na nilang pinapagana. Palibutan ng hiwalay na unit, putulin ang atrasan, pigilan ng reinforcement. Pagkatapos ubusin ang kalaban sa gutom, lamig at tuloy-tuloy na pressure. Habang tumatagal ang labanan, lumala ang sitwasyon ng mga sundalo ng KMT. Kulang ang pagkain, kulang ang supply, malamig ang panahon. May mga sundalong halos wala nang makain. Sa huli bumagsak ang malaking bahagi ng puwersa ng KMT sa Huayhai. Ang pagkatalong ito ang halos tumapos sa pag-asa ni Chiang Kai-shek na mapanatili ang mainland China. Habang nangyayari ito, umaatake rin ang Communist Forces sa Hilaga. Target nila ang mga lugar sa paligid ng Beijing at Tianjin. Isa-isang naputol ang depensa ng KMT. Ang Tianjin ay nilusob at bumagsak matapos ang matinding labanan sa loob ng lungsod. Pagkatapos nito, mas naging malinaw na hindi na kayang pigilan ng nationalist government ang pag-abante ng CCP. Noong January 1949, pumasok ang Communist Forces sa Beijing. Malaking simbolo ito. Hindi lang ito basta pagkakuha ng isang lungsod. Ito ay senyalis na ang dating kalaban na minamaliit ng KMT ay ngayon ay may kakayahan ng pumasok sa isa sa pinakamahalagang syudad ng China. Sa parehong buwan bumaba sa pwesto si Chiang Kai-shek bilang president. Pero hindi ibig sabihin nito na tuluyan na siyang bumitaw sa kapangyarihan. Patuloy pa rin niyang hawak ang malaking impluensya sa militar. Ang plano niya ngayon ay umatras sa timog at gumawa ng defensive line sa Yangtze River. Umaasa siyang pagod na ang Communist Forces pagkatapos ng sunod-sunod na labanan.
Pero hindi tumigil si Mao. Sa halip na magpahinga ng matagal, ipinagpatuloy niya ang opensiba. Noong spring ng 1949 tumawid ang Communist Forces sa Yangtze River. Maraming unit ng KMT ang hindi na lumaban ng seryoso. May iba na umatras, may iba na sumuko, may iba na tumakas patimog. Pagkatapos nito bumagsak ang Nanjing, ang dating capital ng nationalist government. Sumunod ang Shanghai, ang pinakamahalagang economic city ng China. Sinubukan ng CCP na kunin ito nang hindi lubusang winawasak ang lungsod dahil napakahalaga ng Shanghai sa ekonomiya ng bansa. Sa loob lamang ng ilang buwan, gumuho ang natitirang kontrol ng KMT sa mainland. At noong Oktubre 1, 1949, idineklara ni Mao Zedong sa Beijing ang pagtatatag ng People's Republic of China. Para sa CCP, ito ang simula ng bagong China. Para sa KMT, ito ang katapusan ng kanilang paghahari sa mainland. Pero hindi dito natapos ang kwento. Dahil habang hawak na ni Mao ang Beijing, Nanjing at Shanghai, may isang lugar pa ring hindi niya kontrolado. Isang isla sa kabilang bahagi ng dagat, Taiwan. At doon magsisimula ang susunod na malaking kabanata ng tensyon na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin ng buong mundo. Sa pagtatapos ng 1949, malinaw na ang resulta ng digmaan. Halos buong mainland China ay nasa kontrol na ng Communist Party. Isa-isang bumabagsak ang mga lungsod. Isa-isang sumusuko ang mga natitirang hukbo ng KMT. At habang papalapit ang Communist Forces, napilitan si Chiang Kai-shek na gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay. Hindi na niya kayang ipagtanggol ang mainland. Hindi na rin sapat ang natitiran niyang hukbo para pigilan ang pag-abante ng CCP. Sa halip na manatili at mahuli, pinili niyang umatras. Noong Disyembre 1949 kasama ang natitirang bahagi ng kanyang gobyerno, daan-daang libong sundalo at malaking bilang ng mga refugee, tumawid siya papuntang Taiwan. Ito ang isla na magiging huling kuta ng Republic of China. Ngunit hindi simpleng paglipat lamang ang nangyari. May sarili ng kasaysayan ng Taiwan bago pa dumating ang mga puwersa ni Chiang. Mula pa noong 1895, kontrolado ito ng Japan matapos ang unang Sino-Japanese War. Sa loob ng halos 50 taon, lumaki ang isang buong henerasyon ng Taiwanese sa ilalim ng pamamahala ng Hapon. Kaya nang bumalik sa kontrol ng China ang isla pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, hindi agad naging maayos ang relasyon sa pagitan ng mga lokal at ang bagong administrasyon mula sa mainland. Maraming Taiwanese ang nakaramdam na para lamang silang napalitan ng bagong namumuno. Hindi nagtagal, sumiklab ang tensyon. Noong February 1947, nagkaroon ng malawakang protesta laban sa pamahalaan. Ang sumunod ay isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Taiwan. Ayon sa mga historian, libu-libong sibilyan ang namatay sa crackdown na kalaunan ay nakilala bilang February 28 Incident o 228 Incident. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakamahalagang makasaysayang pangyayari sa Taiwan. Pagdating ng mga refugee at sundalo mula sa mainland, noong 1949 mabilis na binago ng KMT ang isla bilang isang malaking military stronghold. Nagtayo sila ng depensa, nagsanay ng mga sundalo, at sa loob ng maraming taon, umaasa pa rin silang balang araw ay mababawi nila ang mainland China. Ngunit sa kabilang panig ng dagat may iba ring problema si Mao. Bagamat nanalo siya sa Civil War, hindi pa niya ganap na kontrolado ang lahat ng teritoryong inaangkin ng bagong People's Republic of China. Sa mga sumunod na taon, pinalawak ng bagong gobyerno ang kontrol nito sa iba't ibang rehiyon kabilang ang Xinjiang at Tibet. Kasabay nito, nagsimula ring mabuo ang bagong kaayusan ng Cold War sa Asia at dito naging mas mahalaga ang Taiwan kaysa dati. Sa unang mga buwan matapos ang tagumpay ng CCP, hindi pa sigurado ang Estados Unidos kung susuportahan nito ang Taiwan. Sa katunayan, may mga pahayag noon mula sa administrasyon ni President Harry Truman na nagpapakitang ayaw nilang direktang makialam sa usapin ng isla. Mukhang nag-iisa ang Taiwan. Mukhang wala nang makakapigil sa posibleng pagsalakay ng Communist China. Ngunit nagbago ang lahat noong 1950. Sumiklab ang Korean War. Biglang naniwala ang maraming opisyal sa Washington na maaring lumawak ang impluensya ng communism sa silangang Asya. Dahil dito nagdesisyon ng Estados Unidos na protektahan ang Taiwan mula sa posibleng pag-atake. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang pagpapadala ng 7th Fleet sa Taiwan Strait. Ang simpleng desisyong iyon ay may napakalaking epekto sa kasaysayan. Dahil sa presensya ng Amerika, naging mas mahirap para sa Beijing na magsagawa ng malaking pagsalakay sa Taiwan. At dahil dito, nanatiling hiwalay ang dalawang pamahalaan, isang China sa mainland at isang Republic of China sa Taiwan. Hanggang ngayon makikita pa rin ang epekto ng mga pangyayaring yun. Ngunit bago tayo umabot sa kasalukuyan, may isang mahalagang tanong. Bakit nga ba nanalo ang CCP?
Bakit natalo ang KMT kahit mas marami silang sundalo, mas maraming armas at mas malawak na suporta mula sa ibang bansa noong simula ng digmaan? Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang pagkawala ng tiwala ng sariling mamamayan sa nationalist government. Matapos ang mahabang laban kontra Japan, pagod na ang bansa. Pagod na rin ang mga sundalo. Marami sa kanila ang gutom. Marami ang gusto na lamang umuwi. Habang tumatagal ang digmaan, dumarami ang deserter, dumarami ang sumusuko, at dumarami rin ang lumilipat sa panig ng CCP. Kasabay nito, lumala ang problema ng korupsyon sa ilang bahagi ng KMT government. Bumagsak ang ekonomiya. Lumubo ang presyo ng mga bilihin. Nahirapan ang ordinaryong mamamayan. Samantala kahit hindi perpekto ang sistema ng CCP, nagawa nilang magpakita ng alternatibong direksyon para sa maraming magsasaka at mahihirap na komunidad. Nagbigay sila ng mga reformang nakitang mas kapaki-pakinabang ng maraming tao sa kanayunan. Sa militar naman, mas organisado ang kanilang command structure, mas mahusay ang koordinasyon, mas malinaw ang kanilang pangmatagalang plano. At habang lumalakas ang kanilang hukbo, lumalakas din ang kanilang kakayahang magsagawa ng malalaking operasyon. Sa kabilang banda, paulit-ulit na napipilitang depensahan ng KMT ang napakaraming lugar ng sabay-sabay. Unti-unti silang nauubusan ng tao, supply at oras. Sa madaling salita, hindi lamang ito laban ng mga sundalo. Ito rin ay laban ng sistema, laban ng ekonomiya, laban ng pamumuno, at laban para makuha ang suporta ng karaniwang mamamayan. Noong October 1, 1949, opisyal na idineklara ni Mao Zedong ang pagkakatatag ng People's Republic of China sa Beijing. Para sa marami, iyon ang katapusan ng Chinese Civil War. Ngunit sa teknikal na usapan, hindi kailanman nagkaroon ng opisyal na kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang panig. Walang formal na treaty na nagsabing tapos na ang digmaan. At iyon ang dahilan kung bakit ang issue ng Taiwan ay nananatiling isa sa pinakamainit na geopolitical flashpoint sa buong mundo hanggang ngayon. Ang tensyong nagsimula noong Civil War ng 1940s ay hindi tunay na nawala. Nagbago lamang ang anyo nito. At sa loob ng mahigit 70 taon, ang tanong na hindi pa rin ganap na nasasagot ay nananatiling pareho. Magiging isa ba muli ang China at Taiwan? O mananatili silang magkahiwalay na landas sa mga susunod pang dekada? At habang patuloy na lumalakas ang China, habang patuloy ring sinusuportahan ng Amerika ang Taiwan, nananatiling bukas ang kabanatang nagsimula pa noong Chinese Civil War. Isang digmaang hindi lamang humubog sa modernong China, kundi patuloy ding nakaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo hanggang sa kasalukuyan.